ba? Alam kong naging mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya naman sa umagang ito, marapat lamang na atin siyang papurihan, atin siyang sambahin, atin siyang alayan ng bagong awit. Kaya naman, sige po, tayo po ay umikot, kamayan natin ang bawat isa, ngitian natin, batiin natin na masaya ako na kasama kita ngayon. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, binigyang kulay ang buhay kong ito. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinangin. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinangin. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawin. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawin. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawin. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawin.
bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ating papurihan ang ating Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Walang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nga sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na sa piling niyo, Panginoon, kahit nandito kami sa lupa, Panginoon, ay tila langit na, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat
lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagugulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat, magugulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Ang walang salang manunubos na umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa iyo, Panginoon. Come on, church, awitan natin ang Diyos sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako
tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. At katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin.
sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi. Come on church, sabihin natin ang Panginoon. Kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko
sambay sa iyo lamang. Iaalay ang papupuri pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang. Iaalay ang pagpupuri pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang. Iaalay sa iyo lamang ang pagpupuri pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang. Iaalay ang pagpupuri pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang. Iaalay sa iyo lamang. Iaalay sa iyo lamang. Iaalay, Jesus, sa iyo lamang, Panginoon. Purihin natin siya, awitan natin siya, O Diyos. Di ka'y karapat-dapat purihin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tinataas ang ngalan mo. Tunay, Panginoon, na lahat ng pagsamba, Lord God, lahat ng awit, lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay nararapat lamang na ibigay sa inyo. Nararapat lamang, Panginoon, na kayo'y sambahin, pasalamatan, Lord God. Itaas ang iyong ngalan, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan. Tinataas ang iyong ngalan. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Na
Noon po, ako ay wala pang gabay kasi hindi po ako mahilig magsimba. Panay, ano po ako, lakwatsa. Ganun po yung mga ginagawa ko, barkada. Then, one time po na parang hinalap ko po si Lord na kailangan ko talaga siya kasi hindi ko kaya na ako lang mag-isa, na sarili ko lang lakas, pati talino. Then, one time po na nag-isip ako na nag-pray ako na sana one time na magkaroon ako ng simbahan na pagdadaluhan every Sunday. Hindi ko po yung makakalimutan yung araw na yung last year po na tinanggap ko si Panginoong Jesucristo. Grabe po yung iyak ko noon. Then yung joy, nandun po yung joy na naramdaman ko. Then yun po, marami na po akong natutunan, mga healing na natupad po, answered prayer po, pagkakakitaan, mga iba pang bagay. Kasi lahat naman po ng pangangailangan natin, kay Lord tayo magtitiwala at hihingi. Huwag tayo magtitiwala sa tao, sabi nga sa Bible, kay Yahweh tayo magtitiwala sa Diyos natin. Pero hindi naman po ibig sabihin na pag Christian ka na po na wala na pong problema. May mga problema pa rin pong darating sa buhay natin. Then, huwag po tayong bibitaw. Lagi po tayong kumapit. Lagi tayong tiwala sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita na siyang gabay sa buhay natin. Kahit anong mangyari. Hindi naman po ibig sabihin na hindi ka na magagalit. Kumbaga may guidance ka na po ni Lord na pag yan, huwag mong gawin yan. Mga dating mong gawain, yung mga bagay na dapat mong talikuran kasi alam mo pong hindi na maganda yon. Kasi tinanggap ko na si Lord Jesus Christ sa aking buhay. Pag tinanggap ko po siya, dapat yung mga dati mong ginagawa na hindi ka ayos sa Kanya, dapat pong talikuran mo na. Kaya sigurong tinawag na born again po ulit na ipanganak muli. Na yung mga dating bagay, iwan na po natin. Hiling ko rin po na sana na makaakay ako ng ibang tao dito para po yung mga dinanas ko is madanas din po ng ibang tao. Yun po yung pinagpe-pray ko. Ang encourage ko po sa mga taong di pa nakakilala kay Lord Jesus, sana po one time po na makakilala po kayo sa Kanya kasi po ako naman po is parang pares lang din po tayo ng sitwasyon dati. Hindi rin po ako pala simba. Then yung nakakilala po ako, grabe po yung saya po sa buhay kasi nakakatuwa po na huwag tayong makibagay sa mundong ito dahil lahat naman pong meron tayo is temporary lang po talaga. And, yan, praise God. Isa po muling malakas na balakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Talagang napakabuti po ni Lord sa ating mga buhay. Ano? Talagang nakaka-bless po yung ating faith testimony. Kaya talagang ngayon pong araw na to, talagang napakabuti ni Lord dahil muli ay binigyan tayo ni Lord muli ng isa na namang bagong linggo, bagong buwan, para siya po ay ating mapapurihan at maparangalan po sa ating mga buhay. At talagang sa araw-araw po ay nararanasan po natin ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos na buhay. Kaya ayan po mga kapatid, no, bago po tayo tumungo sa ating tithes and offering, we gladly announce po na sa last Sunday po ng buwan na ito ay magkakaroon po tayo ng parenting seminar. So, sino po dito ang na-excite na magkaroon ng panibagong kaalaman, ng panibago na knowledge na ma-erase ng maayos ang ating mga anak, lalo na po sa panahon ngayon, ano, talaga pong kailangan po ng bawat isa, yung mga magulang, na magkaroon po ng kaalaman kung paano po mailapit ang ating mga anak sa ating Panginoon. Dahil alam po natin na kapag guided po ang ating mga anak ng ating Panginoon, ay
talaga pong lalakad sila ng naaayon sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Kaya yan po, napakabuti ni Lord dahil meron pong wisdom ang ating pastor na talaga pong magkakaroon po ng program na ito. And welcome din po sa ating mga visitor na talaga naman pong pagkalalayo-layo ng pinanggalingan. Talagang napakabuti ni Lord. Kaya welcome po natin si Brenda Del Socorro. Welcome po sa bahay panambahan ng ating Panginoon at si Marivic Gumangan. Talaga pong gumising ng maaga para lang sumamba sa ating Diyos na buhay. And welcome din po sa ating kapatid na si De La Rosa Josiah Owen. Talagang inuna niya pa yung yung apelyido. And kay Brian Laigo, praise God, at naririto po kasama po ng kanyang magulang. Talaga pong napakabuti ni Lord. So ayan po, dako na po tayo sa ating tithes and offering. Alam niyo po ba mga kapatid na tithing is also a testing? Attesting to our faith and attesting to our love for God. Sapagkat po, sa bawat po pagkakaloob po natin ay naipapakita po natin kung saan po ba tayo nananalig. Kung nananalig po ba tayo sa mga bagay na meron tayo o nananalig tayo doon mismo sa Diyos na nagbigay ng mga bagay kung kaya't meron tayo. Kaya isa po itong testing sa ating pananampalataya, no? At tunay na sa pagmamahal po natin, maipapakita po natin ang pag-ibig natin kay Lord kapag pagdating po sa paghahandog ay hindi na po tayo nagdadalawang isip na pagdating po ng tithes and offering ay mag-aalala tayo. Sapagkat kung mahal po natin si Lord ng buong buo, alam po natin na talagang si Lord ay tapat at mabuti na talagang nagsasagawa ng kanyang pangako. Di ba po, sabi nga sa John 14 verse 15, sabi po dito, if you love me, obey my commandments. Kung mahal po natin si Lord, talaga pong susundin po natin kung ano ang utos niya. Dahil ang tithing po ay isa po yan sa mga bahagi po ng utos ng ating Panginoon na laging may kalakip na pangako. At alam po natin, every act of obedience is also an act of worship. Amen po? At talaga pong sa bawat pagsunod, lagi nating tatandaan ay laging may kalakip na pangako. So ayan po mga kapatid, no, sa ating paghahandog, lagi nating saliksikin ang ating mga puso. Hindi ni Lord tinitingnan ang amount, kundi ang tinitingnan talaga ni Lord sa bawat isa sa atin ay yung attitude ng ating mga puso. Kaya yan po, tayo po ay malugod na maghandog sa ating Panginoon na may kalakip na pag-ibig at kagalakan. Loob. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay dahil Ikaw ang Diyos na tapat at kahit kailan ay hindi nagbabago. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong muling ito na sa pamamagitan po ng aming mga handog ay naipapakita po namin ang tunay naming pananampalataya at tunay na pagmamahal sa iyo, O God. Kaya, Lord, maraming salamat po sa mga anak mo, Lord, na laging bukas palad, na hindi kailanman nagdadalawang isip sa pagbabalik ng mga biyaya na ipinagkakaloob mo, Lord, sa amin. Tunay, Lord, na ibabalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, O God. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Tunay, Lord, na Ikaw ang Diyos na tapat at kahit kailan hindi nagbabago, O God. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, itinataas po namin sa iyo at ibinabalik ang lahat ng aming mga papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Last week po ay sinelebrate po natin yung ating 10th year anniversary sa church, and sino po nag-enjoy? Ano? Praise God. And di po natatapos doon yung gagawin po ng Panginoon because that's only the beginning. And for some of us, may journey pa po na
ibibigay ang Panginoon sa atin. Ano? We're supposed to be having our communion, pero I had this impression na let's do it later after or before the service ends. And again, welcome po sa ating mga visitors. And I do believe na it is not an accident na tayo po ay naka-attend because it is always grateful. Ano? We should have a heart of grateful when we listen to God's Word. Kasi po ang salita po ng Diyos ay buhay at nakakapagbigay po sa atin ng encouragement, nakakapagbigay po ito ng guidance sa atin. So for those who are visiting, welcome po. And for us, tayo magkakapatid, I pray that maging po tayo excited as we listen to the Word of God. Sino po nag-enjoy sa worship time? Sarap po mag-worship kay Lord, ano po? Talagang mararamdaman mo yung kabutihan niya, mararamdaman mo yung pagpapatawad niya, mararamdaman po natin yung talagang unending, unconditional love ng Diyos para sa atin. Ano? So, ngayon pong buwan na ito ay magsisimula po ang ating bagong series. Ang series po natin will be Being Faithful to the End. No? Yung pagiging talagang matatag at yung ating pananampalataya at tayo po ay hindi basta-basta bibitaw even sa huli pong panahon ng times, no? End times po. So, the series about holding up our faith, no? Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. And truly, sa mga hindi po nakakaalam, babalik po ang Panginoon natin. He will return. And it will happen because yan po ay nakasulat po sa Bible po natin. It will happen. And this is a reminder for us, although marami po tayong circumstances, marami po tayong mga challenges sa buhay, pati po yun, it will surely come to an end. Magtatapos din po. Sino po dito ang nahihirapan? Challenged. Yan, hindi naman tayo susuko basta-basta. Although mahirap talaga pag tayo nakasalang sa isip, sa physical, sa emotion. Pero darating po yung panahon na tayo po ay maski yung mga bagay na yun na mahirap pagdaanan ay mag-e-end din po siya. At ang kasunod po nun ay we will be together with the Lord forevermore. However, the question that we would like to ask ourselves, no? Gusto po natin tanungin sa ating sarili, pag bumalik ba ang Panginoong Diyos? Pag bumalik ba si Jesus, ano kaya ang madadatnan sa atin bilang mga personal na tao? Will He find us faithful? Makita niya ba na tayo ay talagang nagpapatuloy sa pananalig sa Kanya? Or the other way around, will He find us faithless? Kasi po, even in the end times, sabi po sa salita po ng Panginoon, yung signs daw po na malapit na pong magtapos is nakasulat po sa Matthew chapter 24. And we will read that ngayon. Matthew 24, chapter 10 to 12. At ito po yung sinasabi po dyan. Ayan. Okay? Ayan. Sabi dito, Matthew 24, verse 10 to 12, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of the most will grow cold. No? At that time, many will turn away from the faith. Tatalikod daw po. And marami daw pong mag-aaway. Alam niyo yan, magkakaproblema sa isa't isa. And many false prophets will appear and deceive many. Because of the increase of wickedness. Yung increase of wickedness, I think, yan po ay natakal po natin, napag-usapan po natin yan last week. Sa season po na ito, napakatindi po ng wickedness. Ano? Because of that, ito po ang pinaka-nakakatakot. The love of most will grow cold. Sa ibang version po, the love of many will grow cold. The increase of wickedness, the deception is now rampant. Sobrang dami na pong deception sa mga panahon ngayon. And as the time goes, habang papalapit ng papalapit, yung end, palaki ng palaki, palakas ng palakas. So we have to be very careful.
So, ano po yung deception ngayon ng mundo? Marami pong deception ng mundo. Ngayon, sometimes, kahit po yung hindi tama, nagiging tama sa paningin ng tao. Ngayon, ang gusto ng tao, the people decide now what is right and what is wrong instead of basing in the biblical truth. Yan po ay katotohanan sa mga panahon ngayon. And ang pinaka nakakalungkot, tulad nga po nung sinabi ko, is that the love of many will grow cold. Kaya tignan mo nga yung katabi mo kung iniibig mo pa sa Panginoon. Amen. Ayan. So, more than that, more than po sa atin dito sa loob ng church, ang mundo po natin ay uhaw na uhaw sa pag-ibig, if I may say that. Tulad nga po nung nasabi ko last week, nakabangga ako ng motor, galit na galit siya. Pero kung yung taong yun ay punong-puno ng pag-ibig, I think yung galit niya ay talagang iba po sa magiging reaction na. And gusto ko pang maging vessel. Yun po ang gusto po natin na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. We are not perfect, pero gusto po natin na bilang mga tagasunod ni Kristo ay sa atin po nagmumula yung pag-ibig ng Diyos na nagmumula din sa Kanya. Amen po ba? So tayo po mga mananampalataya, pag sinabi mong Christian ka, dapat nakikita po sa gawa, sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayong araw na po ito, we will talk about a character from the Bible, from the Old Testament, na kung saan po ito pong babaeng ito, she proved herself faithful until the end. No? Nalaman niya po yung plano ng Diyos, she showed her faith, and through action, ito po ay kanya pong ginampanan. Our biblical character today is a woman named Rahab. Okay? So, sino nga po? Si Rahab. Hindi po Rehab. Rahab. Okay? So, R-A-H-A-B. And ang title po ng ating pag-uusapan, mga kapatid, ay Marked by Mercy, Faithful Till the End. Okay? Marked by Mercy, Faithful to the End. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for this morning. And ang panalangin po namin is that we may learn and makita po namin, Lord, yung lesson ng life ng ibinigay niyo po, Panginoon, kay Rahab. And I pray, Lord, that each and every one of us will come to understanding that you have a plan for us and we have to take an action. At hayaan niyo, Lord, na maging faithful po kami until the end, until you return, until the last days, until the judgment comes, Lord. I pray, Lord, na wala pong manlalamig sa aming pananampalataya at pag-ibig po namin, Lord God, sa mga tao, sa mga lost souls, sa amin, Panginoong kinikilusan, Panginoon, na mundo. I pray, Lord, na kami po ang maging sanhi ng love ninyo, Panginoon. Change us, Lord, katulad po ng pagbabago na ibinigay niyo po kay Rahab, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus at salita niyo lamang ang marinig ng aming isipan, ng aming puso, Panginoon, sa mga oras na to. Thank you, God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So the story of Rahab, mga kapatid, is found in Joshua chapter 2 and Joshua chapter 6. So babasahin po natin yung Joshua chapter 2 in a while. Pero makikita po natin na very striking po yung kanyang story, no? Kasi po si Rahab po ay hindi po Israelita. So iba po yung lahi niya. She was a Canaanite woman and also a prostitute. Okay, si Rahab po ay hindi po normal na babae because ang kanya pong should I say kinahinatnan, hindi ko naman pwedeng sabing trabaho, ay siya po ay isa pong prostitute. Well, there was a study, nung ako po ay nag-research, na during those times, ang mga prostitute daw po ay maaari din po silang mga innkeeper. Kumbaga, receptionist, ganyan. So, during those time,
Si Rahab po ay unang-una hindi po siya Israelita. Ano pong ibig sabihin nito? Iba po ang Diyos niya. Iba po ang mga Diyos niya, si Asherah, yung iba-iba yung mga ano. So, ibig sabihin, iba po yung kanyang faith and belief. No? And ito pong story na ito, very powerful po siya because imagine a woman, ito pong babaeng ito, ay naghanap po at narinig po niya yung plano ng Diyos and she decided to respond to the Lord. No? Sabi po dito, she risked everything leading to the salvation of her family and being used by God throughout history. Alam niyo po, basahin po natin yung atin pong biblical verse ngayon. Joshua chapter 2. Okay lang po ba? Medyo mahaba po ito. Ang ginawa ko po, in-skip ko po yung iba na ipa-flash yan para hindi naman po tayo masyadong maraming binabasa. Ano? Joshua chapter 2. Let's read. Then Joshua secretly, okay, wait lang po. Si Joshua po yung leader po ng mga Israelite during that time. And ang context po nito is, papasukin na po nila yung promised land. Iko-conquer na po nila. Kumbaga, ready to go! Sasabakan na natin, let's go! Pero bago po sila umatake, nagpadala po muna siya ng spiya. Great strategy. Then Joshua secretly sent out 2 spies from the Israelite camp at Acacia Grove. He instructed them, scout out the land on the other side of the Jordan River, especially around Jericho. So the two men set out and came to the house of a prostitute named Rahab and stay there that night. Pagdating po nila doon sa Jericho, ay sila po ay tumuloy doon sa tahanan po ni Rahab. Tulad nga po nung nasabi ko, there was a study, yung tahanan po niya is also an inn, ano? So, travelers come by. But, verse 2, someone told the king of Jericho, may nagchismis doon sa hari ng Jericho, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. Sabi nung king. So the king of Jericho sent orders to Rahab. Pumunta kayo doon sa bahay ni Rahab. Tignan niyo yung mga espiya. Bring out the man, sabi nila kay Rahab. Bring out the man who have come into your house so that they have come here to spy out the whole land. In verse 4, ito po sabi dyan, Rahab had hidden the 2 men. Itinago po ni Rahab. But she replied, yes, the men were here earlier, but I didn't know where they were from. They left the town at dusk, at the gates were about to close. I don't know where they went. If you hurry, you can probably catch up with them. Actually, she had taken them up to the roof and hidden them beneath the bundles of flax she had laid out. So the king's men went looking for the spies along the road leading the shallow crossings of the Jordan River, and as soon as the king's men had left, the gate of Jericho was shut. Pag-alis po ng mga gwardya na naghahanap sa kanya, sinara na po nila yung gate. Ibig sabihin, wala na pong lalabas. Na-trap sa loob yung mga espiya. And itinago po ni Rahab yung 2 espiya na ito. In verse 8, before the spies went to sleep that night, Rahab went up to the roof to talk to them. Kinausap niya itong 2. In verse 9, ito po yung sabi niya, I know the Lord has given you this land. Kasi nga po, sasakupin na ng Israelite yung kanila pong land. Pero sabi ni Rahab, I know that the Lord has given you this land. She said, we are all afraid of you. Everyone in the land is living in terror. Natatakot na kami sa inyo. Verse 10, for we have heard how the Lord made a dry path. Yung ginawa ng miracles ni Lord sa inyo. At kaya kami ay natatakot. In verse 11, no wonder our hearts have melted in fear. No one has the courage to fight after hearing such things. Ito po yung nakaka-amaze na sinabi ni Rahab. For the Lord your God is the supreme God of the heavens above
and the earth below. Yun po ang kanyang sinabi. Okay pa po kayo? Tuloy po natin yung kwento. Okay. Sana po masundan po natin. Verse 12, now swear to me by the Lord, mangako kayo sa akin, that you will be kind to me and my family since I have helped you. Since tinulungan ko kayo, tinago ko kayo, mga espiya, bigyan nyo naman ako ng favor. Give me some guarantee that when Jericho is conquered at nasakop nyo ang aming lugar, you will let me live along with my father and mother, my brother and sisters, and all their families. Verse 14, we offer our lives as a guarantee for your safety. Sabi nung yung dalawang lalaki, if you don't betray us, we will keep our promise and be kind to you when the Lord give us the land. Verse 15, then since Rahab's house was built into the town wall, kasi nga po sarado na yung gate. Sabi niya doon, she let them down by a rope through the window. This is my original title for this message The Scarlet Rope. Pero nung pinag-aaralan ko, lumawak na lumawak, so I changed it. Pero ang ginawa po ni Rahab, since sarado na yung mga gate, wala na, no? Ang ginawa niya, yung bahay po kasi niya ay doon sa wall. So ang ginawa niya, parang si Rapunzel, kung may buhok lang siguro si Rahab, baka yung buhok niya. Pero rope, so sabi niya, sige, takas kayo dyan. Ha? Ako na bahala sa inyo. So in verse 17, before they left, bago umalis yung mga espiya, she told them, we will be bound by the oath we have taken only if you follow this instruction. May instruction yung mga espiya. Kasi during those time, wala pa pong beeper. Wala pa pong chat. Wala pa pong messenger. San na kayo? Where na kayo? Oh, patak na kami. San ka? Wala pong ganon. So ang ginawa po ng mga espiya, verse 18, when we come into the land, you must leave this scarlet rope hanging from the window through which you let us down. Dapat may palatandaan ka para hindi ka namin atakihin at yung mga tao namin. So sabi niya doon, and all your family members, your father, your mother, your brothers, and all your relatives must be here inside the house at kayo magiging safe. Verse 19, if they go out into the street and are killed, pag sila'y namatay, it will not be our fault. But if anyone lays a hand on the people inside the house, we will accept the responsibility for their death. And verse 20, last verse na babasahin po natin sa Joshua 2, if you betray us, however, we are not bound by their oath. So tinanggap po ni Rahab, I accept, tinatanggap ko. So may agreement tayo, pag umaatake kayo, yung rope, scarlet rope, iiwanan ko doon sa window para makita nyo, ito yung tumulong sa amin. And what can we learn from the story of Rahab? Ano po yung matututunan natin doon sa ating nabasa? Number 1 is that her fear turned to faith and surrender. Natakot po kasi siya dahil alam niya na itong mga Israelita ay ibinigay. Diba sinabi niya, alam ko na binigay na ni Lord sa inyo to No? But I have this fear, natatakot na kami. But yung takot ni Rahab ay hindi niya po pinanatiling takot. But yung fear niya for the Lord ay itransform po niya at binago po niyang pananampalataya at siya po ay nag-surrender sa ating Panginoon. When the two Israelite spies entered Jericho, Rahab hid them on her roof. Bakit kaya niya itinago? Because her willingness to shelter them was caused by the fear of the Lord. Alam niya na darating yung panahon na mawawasak yung kanilang lupain. Kasi remember po, hindi po siya Israelite. Meaning, they have other gods. Kaya lang po, when she heard about what God did, kung ano yung ginawa ng Diyos, katulad po nung ating mga narinig na mga testimonials, sa ating Facebook po,
Mag-follow po kayo, i-share po ninyo, mag-comment po kayo doon para lalo po ang maraming makarinig. No? Nung narinig po niya yung mensahe ng Diyos, narinig po niya na sasakupin yung kanilang land, nagkaroon po siya ng deep conviction to believe the God of Israel. Sino po dito ang nung may narinig kung ano yung ginawa ng Diyos doon sa taong yon, siya rin ay nagkaroon ng gusto ko rin maranasan yung naranasan ng taong yun. Kaya yung sinabi ni Brother Yeye, di ba? Sabi niya, gusto ko makapag-share para maranasan din nila yung naranasan ko. So, sabi niya doon, I know that the Lord has given you the land for your God. He is the God in heavens above and on earth beneath. Anong ibig sabihin nun? She surrendered. In-acknowledge niya yung Diyos ng mga Israelita. No? In Joshua chapter 9. And I know the land, the Lord has given you the land, and that a great fear of you has fallen on us, so that who will live in this country are melting in fear because of you. Joshua 11, when we heard of it, our hearts melted in fear. Sabi niya doon, for the Lord, your God, is God in heaven above and on the earth below. So, while the rest of Jericho was paralyzed, yung nasa loob ng Jericho, lahat sila natatakot, pero ito pong si Rahab, yung takot niya, translate niya po sa pananampalataya at pagsuko sa ating Diyos. Sabi po ng iba, kapag daw nagsishare ng gospel or ng salita ng Diyos, wag daw pong tatakutin. Wag daw sabihin yung hell, wag daw sabihin yung galit ang Panginoon sa kasalanan. Pero I think, alam niyo po, nung pinag-iisipan ko po, hindi po kompleto yung gospel kapag hindi po natin i-share yung part na yon ng salita ng Diyos. Because knowing the truth, it will happen in the end times. Ang katotohanan po ay talagang kapag ang tao ay walang pananampalataya sa Diyos, talaga pong nakakatakot talaga. Hindi po siya biro. Talagang they will suffer in darkness. And of course, doon po sa kinakatakutan po natin na impyerno. But those who have faith in the Lord Jesus ay magkakaroon po ng courage na sabihin na tinubos na ako ng Diyos. I don't belong to hell anymore. Tandaan po natin, ang impyerno po ay hindi po ginawa ng Diyos para sa tao. Yan po ay ginawa po niya para kay Satanas at para po sa mga demonyo, mga fallen angels, for them to be to suffer. Hindi po hari si Satanas doon, di ba? Alam niyo naman yun, lagi ko na-share. Kasi ang picture natin, pag impyerno, si Satanas na, andito kayo sa kahirian ko, hindi po. Siya po ay takot din sa impyerno dahil sila po ay paparusahan doon. Kaya ang gagawin nila, Hakot Award. Yung mga tao, isasama nila. Bakit? Alam ng kaaway na mahal tayo ng Diyos, tayong mga tao. Kaya ang gagawin niya, hanggat maaari, gusto kitang saktan, babawi ako, yung mga tao, dadaling ko sa impyerno. That's why. But that is the truth, na kapag wala pong relasyon ang tao sa Panginoong Hesus, yun po ang kakahinatnan. No? And kapag hindi po ito ibinahagi sa mga tao, isang parte lamang ng gospel, yung sinishare natin, love ka ni Lord, love ka ni Jesus. Pero hindi natin isinishare yung we have to repent of our sins and ask forgiveness. Kailangan natin magbago. Pag ito lang yung sinishare natin, ano po yung magiging cons nun? Unang-una, mababaw po yung pananampalataya. There will be no repentance and change because hindi po niya nauunawaan na kailangan pala niya magbago. No wonder, kaya pala ang tagal-tagal ng, alam mo yun, nag-worship, umaattend sa pero hindi nagbabago. Why? Probably because hindi na i-share sa kanya that we have to repent sa ating Panginoon. And ito po yung nangyari kay Rahab.
Because when she knew, narinig niya, naintindihan niya yung gagawin ng plano ng Diyos, yung kanya pong takot ay transform po niya sa pananampalataya. She surrendered to our God. How about us? Tayo po, kamusta? Ilang beses na natin narinig ang tawag ng Diyos sa atin? How many times have we heard from our friends, sa mga videong napanood natin, sa nabasa nating mga bagay, di ba? Ang dami na nagsishare sa atin. But have we responded to the message of God? No? Kaya ang nangyari, mga kapatid, si Rahab po ay nagkaroon ng deep conviction. There was a change in her heart. At ganun din po sana sa atin. Hindi lang yung naririnig natin, tas lumalabas dun sa kabilang tenga, minsan sa ilong pa. Di ba? Pinapatawa ko lang po kayo kasi masyado kayong tahimik. But, seriously, the question that we have to ask ourselves, Lord, tumugon na ba talaga ako sa panawagan mo sa akin? Because how many times na sinasabihan na tayo ng Panginoon through our friends, through our family members na mahal tayo ng Panginoon. And how many times did we accept or reject the call of God in our lives? Si Rahab po, hindi na po siya nag-atubili because she knew darating yung distraction. At sa atin, alam natin darating at babalik ang Panginoon. Pagbalik niya, hindi na po mapapako si Jesus sa cross ulit. He already did that. Pagbalik po ng Panginoon Jesus, there will be judgment. Sino yung mga taong sumampalataya sa Kanya? Sino yung mga hindi? Pag hindi, I'm sorry. Pag ikaw'y sumampalataya sa Kanya, halika. Dito tayo sa langit kasama ng ating Panginoon. Second point that we can learn from the life of Rahab, hindi po nanatiling sa isip lang yung kanyang pananampalataya because her faith was expressed through risk and action. Very risky, very dangerous yung kanyang ginawa. Hindi po ba? Rahab's faith was not passive or sa isip lang. May nananampalataya ako sa Panginoon pero hindi ka papakita, nakakahiya. Dumaan po ba kayo sa ganong season ng faith ninyo? Na you are already a Christian, pero nahihiya? Ako lang ba? Kasi may mga pagkakataon dati, I'm already attending, I already knew, I accepted the Lord Jesus, pero parang nahihiya akong pagsabi nung una-una. Pero as I grow and understand the love of God, the love of Jesus for me, kasi ang Panginoong Jesus, hindi ako ikinahiya. Sa dami ng pagkakasala ko, hindi ako kinahiya. Hindi niya nga naisip na, ayan, si Lord Win, mamamatay ako sa mga tao, sa mga mabubuti. Yes, si Lord Win. Ayan. Daming kasalanan niya. Hindi niya po inisip yon. And when I understood that, grabe pala yung pag-ibig ng Panginoon sa akin. Kaya, hindi po worth it na ikahiya ang ating Panginoon. Anyway, kung pagtawanan man tayo ng tao, or tayo man na i-down nila because of our faith in Jesus, hindi naman nila tayo maliligtas. Tama po ba o tama? Yung mga taong nangungutya sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. I'm not talking about religion. I'm talking about our faith in God. Bakit? Kasi ang mundo, sinasabi na corny, baduy, para ang KJ, di ba? Pero in reality, deep inside a person's heart, may malaking puwang at ang Diyos lamang ang makakapagpuno nito sa ating buhay. Kaya yung mga taong tumatawa sa inyo or kumukutya sa inyo, dahil kayo ay nagbago at naging seryoso sa inyong pananampalataya, deep inside their minds and in their hearts, they want
that kind of changed life. Hindi lang nila ma-express, pero nauuhaw din sila at gusto din nila maranasan yon. Kaya wag nating sukuan yung mga taong feeling natin ay wala ng pag-asa. Kasi someday, baka sila pa mismo yung mas may pananampalataya, mas maging active pa sila sa church sa atin. Ano? Alam niyo po, itinago po ni Rahab yung mga espiya sa kanyang bubong. Hindi naman siguro ganito yung bahay ni Rahab, mataas yung bubong, ano, delikado naman. Kasi may mga roofing po yung mga bahay po doon. And hindi lang sa isip, inaksyonan niya. She intentionally misled the king's guard to search away from her house. Ay, alis kayo, baka nandun sila. Di ba? Paano po kung nahuli si Rahab? Naisip niyo ba yun? Paano kung nalaman ng mga gwardya, may naririnig ako sa taas. Sino yun? Halugugin. At nakita nila. Ano pa mangyayari kay Rahab? Tigok. Hindi ba? Kasi King's Guard na yun eh. Mga matataas na opisyal na yun. But she risked her life. And I'm gonna share to you a person in the 1944, nung panahon po ng mga German Nazis, ay meron po nagngangalan na babae. Ang pangalan po niya ay si Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom po ay isa pong mananampalataya. And in February 28, 1944, nagkaroon po ng final search yung mga guards, mga Nazis. And ang nangyari po ay ni-raid po nila yung tahanan ni Corrie ten Boom kasi meron po silang report na natanggap na meron daw pong anim na taong kinupkup niya. 4 po doon ay mga Hudyo, 2 po doon ay mga against the German. So there were 6. And ang nangyari po ay doon po sa tahanan po niya ay meron pong secret wall at doon niya po itinago. And during this day, siya po ay meron pong sakit. So pumasok po, Corrie ten Boom, check. Diba? May sakit-sakit pa siya nun. Sabi niya, ilabas mo yung tinatago mong mga Hudyo. And in that room, she was praying. Lord, sabi niya, Lord Jesus, protect me. And while refusing to give the hidden compartment of her house, the Nazis tore her house apart, searched every room, and stayed in the building for days, setting a trap. However, they never found the hidden wall. Alam niyo po ang nangyari? Corrie ten Boom and her family was arrested and sent to prison. Ano po nangyari doon sa 6 na tao? During those times, sila po ay nanatiling safe doon and they were successfully rescued by the Dutch underground days later. Na-save po yung 6. And Corrie ten Boom sacrificed herself for the sake ng 6 na tao na yan. And siya po ay nakapagsulat pa ng books. And one of her book, The Hiding Place, meron din po siyang ikinuwento doon na experience po ng kanyang kapatid. Ang pangalan ng kapatid niya is Nolly ten Boom. Siya, Corrie ten Boom, di ba? Nolly ten Boom, yung parang Oli ng ano, di ba? Yung isa Oli, yung isa Nolly. No? So si Nolly ten Boom ay meron po siyang strict principle na bawal po magsinungaling. Ang nangyari po ay meron po siyang itinagong 2 babaeng Hudyo sa ilalim po ng kanya pong dining table. Alam niyo po yung mga sa movie, yung may igaganon ka, pwedeng pumasok doon. At ito na po yung mga Nazis. Nolly ten Boom, ilabas mo ang mga Hudyo na itinatago mo. And because she was very strict, ang sinabi po niya, nasa ilalim po ng table.
And itong mga Nazis, pag kala nila nanloloko lang, pag tingin nilang ganun, wala silang makita kung hindi yung floor na may carpet. Hindi nila, akala nila nagjo-joke lang or inaano lang sila, di ba? So, ang nangyari po, ito pong mga Nazis, they thought that it was sarcastic. So, ang ginawa po nila, they laughed and they walked out without lifting the rug. At na-overlook at na-save po yung dalawang Hudyo na yon. Rahab also did the same. She sacrificed herself. No? At ang nangyari po doon, ibinaba niya po yung mga spies doon sa wall at sabi niya, ilagay mo itong scarlet rope na ito para pagdating ng panahon na sasakupin namin yung ikaw ay maliligtas maski ang iyong mga pamilya. So what happened here is that in Joshua chapter 6, in Joshua chapter 6, ito pala yung isa sa mga famous ni Corrie ten Boom, quote niya. Sabi niya, nobody can take away from you those texts from the Bible which you have learned by heart. Ang ganda ng mga ni Corrie ten Boom. Search niyo po yung mga quotes niya. Sabi niya doon, hindi mananakaw yung salita ng Diyos doon sa nangusap sa atin. So what happened, fast forward po tayo, 1 week na pinagmarsya ng Diyos yung mga Israelites around Jericho. And during those time, mga kapatid, ay nakikita po nila, kasi nga po nakalatag po yung scarlet rope, nakikita nila ito yung bahay ng prostitute na nag-save. So sabi nila, paikot-ikot, until such time, mga kapatid, na sila po ay sinugod na po nila yung wall of Jericho. And sila po, ng kanyang kamag-anak, si Rahab and her family was saved. Nailigtas po sila. Hindi po sila mapahamak. And I also want to relate this doon po sa 10 plagues. I'm not sure if you're all familiar with that. Pero nung panahon po ng 10 plagues, nung panahon po ni Moses sa Ehipto, meron pong mga plagues yun, di ba? 10 plagues. Sa last plague, na sinasabi ng Diyos, palayain yung mga Israelites, sabi ng Panginoon, mamamatay lahat ng firstborn sa Egypt, firstborn. And then yung mga animals ninyo, para hindi kayo mamatay, kailangan yung kumatay ng tupa at ang dugo niya ay ipahid ninyo sa doorpost ninyo. Para pag dumating yung angel of death at nakita niya na merong dugo ng lamb, ay magpa-pass over siya. Ganon din po kay Rahab. Nung siya po, mga kapatid, ay nakita nila yung scarlet, they passed over her at hindi po pinuksa. Now, doon po sa Exodus, the blood symbolizes the lamb. And in our time, it is the blood of Jesus. Kaya nga po tayo, meron po tayong communion to remind us that the blood of Jesus, yun po ang magbibigay sa atin ng new covenant, bagong tipan na tayo po sa pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi po tayo mamamatay the second death. Hindi po tayo, in short, at pinakasimple, in layman's term, ang sino mang sumampalataya kay Jesus sa kanyang dugo na nilinis tayo ay hindi mamamatay, hindi mapupunta sa impyerno. Layman's term. Kaya nga po napakahalaga na alamin po natin yung pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoong Hesus. Let me just read very quickly Joshua chapter 6, what happened here. On the 7th day, the Israelites got up at dawn and marched around the town as they had done before, but this time they went around the town 7 times. Verse 16, the 7th time around, as the priests sounded the long blast on their horns, Joshua commanded the people, shout, Wah! Wala naman po nakikipagyera ng di ba? Kaya nga sila, kung napanood nyo na yung Braveheart, di ba? Ang daming kupunan, pag-aatake na parang, di ba? Yeah! So, itong mga Israelites, sumigaw sila.
For the Lord has given you the town. In verse 17, Jericho and everything in it must completely destroyed. As an offering to the Lord, only, sino daw? Rahab, the prostitute, and the others in her house will be spared, for she protected our spies. Verse 18, do not take any of the things set apart for the destruction for yourselves. We will be completely destroyed, and you will bring trouble in the camp of Israel. Wala kayong kukunin, wala kayong bubuhayin. Everything made from silver, gold, bronze, iron, sacred to the Lord, sa Kanya yan, sa Panginoon. Verse 20, when the people heard the sound of the ram's horn, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the town and captured it. Basahin po natin, they completely destroyed everything in it with their swords. Men, women, young and old, cattle, sheep, goats, and donkey. Pati po yung goats. Sarap sana pang pinapaitan, ano? Kaya lang, pati yun, talagang winasak po nila. Meanwhile, Joshua said to the two spies, sabi niya dun sa dalawa, keep your promise, go to the prostitute's house, and bring her out along with her family. In short, si Rahab ay naligtas. The men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, mother, brothers, and all other relatives who were with her. They moved her whole family to a safe place near the camp of Israel. She was saved. At sa atin po, mga kapatid, when the judgment will come, pag dumating yung judgment, the question again is that, are we saved? Are we saved? Personally, tanong mo sa sarili mo, pag dumating yung time na ako ay pumanaw na, or dumating yung judgment, alin man ang mauna doon, ligtas kaya ako sa impyerno? O makakasama ako ng Diyos sa langit? And the answer to that, my friend, is kapag nasa atin ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang dugo, katulad po ni Rahab, tayo po ay maliligtas. But, if we don't have Jesus in our lives, then judgment will really come. Kaya nga po si Rahab, hindi niya na isip lang, inaksyonan niya. Sa atin din po, ganun din. Hindi lang isip, alam na ni ano yan. Minsan, hindi nga mabigkas yung Panginoon natin, di ba? Alam na ni ano yan, nasa taas. Kaya nga po napakasarap na makilala pa ang ating Panginoon. Because, ito po tatandaan nyo, He wants to save us. Kaya nga po siya namatay para sa atin. And third and the last point that we would like to hear and learn from the life of Rahab is that she had a total trust in God's promise. Meron po siyang pagtitiwala sa promise ng ating Panginoon hanggang sa huling pagkakataon po, no? During the siege of Jericho, Rahab gathered her entire extended family inside her house on the city wall. She waited patiently through 7 days of Israel marching around the city. Kasi nakikita na nila nagmamarch na Trusting God that God's promise of protection would hold even as Jericho's wall collapsed. Dito po papasok mga kapatid at mga kaibigan yung pagiging faithful until the end. Nakakilala na tayo sa Panginoon, nalaman na natin yung kanyang plano sa atin, but the question is, panghahawakan ba natin yung pananampalataya na meron tayo? Sapagkat tulad po ni Rahab, nag-aantay din po tayo sa pagbabalik ni Jesus. At sa kanyang pagbabalik ay makakasama niya na po tayo ng walang hanggan sa lahat po ng sumasampalataya sa kanya. And the question is, magiging faithful ba tayo until the end? Or magkaroon lang ng konting problema, bibitaw na tayo sa Panginoong Diyos?
I hope and pray that like Rahab, we will trust in God's promise of salvation in the years to come. Rahab was written and honored before the whole of faith. Alam niyo po ba yon na si Rahab ay naisulat po sa Book of Hebrews at ang kasabayan niya po doon at ang kasama po niya doon ay mga fathers of faith like Moses, Abraham, and here comes Rahab the prostitute ay naisama din po doon. Kumbaga itong verse na ito, itong chapter na ito, nakasulat yung mga magigiting na mga mananampalataya ng Diyos. Kaya basahin po natin Hebrews chapter 11 verse 31. So sabi diyan, it was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God. For she had given a friendly welcome to the spies. And gusto ko pong i-emphasize or bigyan po ng emphasize ito. Ayan, kung nababasa niyo po. Yung writer po ng Hebrews, that's already in the New Testament, thousands of years ang nakalipas na po. Pero he described still that Rahab, the prostitute. Bakit po kaya? Bakit po hindi inalis ng writer ng Hebrews yung description sa kanyang pagkatao during that time? Napansin niyo po ba yung nakasulat dyan? Nandyan pa rin po. And I was asking the Lord, bakit hindi kaya inalis? Pwede namang Rahab, the woman, the friends of the spies, pwede naman ganun, di ba? Pero nilagay pa rin niya dyan yung salitang prostitute. And ito po yung nag-impress sa akin ng Panginoon. This means, mga kapatid, na no matter what our past is, no? At kung gaano kagulo ang ating buhay or gaano kababa yung ating pagkatao, gaano karaming desisyon ang pumalpak tayo, no? Ay hindi po ito magiging hadlang para tayo po ay gamitin at baguhin ng Diyos. Imagine niyo po, di ba? A woman, kaya nga mamaya awitin natin yung sukdulang biyaya. Yung inawit ulit natin, ano? Kasi sabi dun sa awit, kahit gaano tayo kadumi, tayo po ay niyakap ng Diyos. Si Rahab po, I don't know kung anong taon siya pumasok sa ganyang trabaho. But when she heard who God is, nagkaroon po siya ng desisyon na magpabago sa Panginoon. How many of us, mga kapatid, ang dumi ng buhay po natin, ang gulo ng buhay natin, ito po ay proof that it is never too late for God to use us. And our limitations, our weaknesses, ay hindi po yun hadlang para tayo po ay makakilala sa Diyos at magamit po ng tuluyan. No wonder we are here. Kaya pala, andito tayo. Di ba po? Akala niyo po ba si Pastor Lordwin ay puro mabuti, mabait? Ni ipanganak na mabait na? Hindi po. Makasalanan din po ako. Sobrang dami ko pong kasalanan. At ito po ay proof, ang buhay ko po ay proof na hindi nakatingin ang Diyos doon sa weaknesses natin. Hindi po nakatingin ang Diyos sa past natin at gusto po ng Panginoon tulad ni Rahab ay makita po natin. That is the reason why. Imagine niyo po si Rahab na prostitute ginamit ng Diyos para ma-save, matulungan yung mga Israelites. Pinapahalagahan po ng Panginoon ang ating mga buhay, no matter what our past are. Sa totoo lang po, sa mundong ginagalawan po natin, yung value natin bilang tao, kailangan tignan natin kung saan ba nakatuon. Yung value natin bilang tao. Kung wala po ang Panginoon sa atin, wala po talagang value. Meron tayong value sa
pamilya natin kasi mahal nila tayo eh. No? Pero pagdating sa ibang tao, lilipas lang din tayo. Sa mga trabaho po natin, kahit gaano tayo ka okay, kahit gaano tayo talagang pag dumating yung time na magkasakit po tayo or hindi na tayo able, ano pong gagawin ng company? Kasi kumpanya yan eh, business yan. They will just replace us. Wala na. Pwede siguro may mga benefits, ganyan, pero yung value natin bilang tao, makikita lamang po natin sa harapan po ng ating Panginoong Hesus. And the greatest at pinaka proof na may value tayo sa Panginoon is that He gave His life for us. Diba? Sino ba tayo para mamatay ang Diyos para sa atin? But He did it. Why? Because God values us so much. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. And alam niyo, meron pang isang amazing thing ang nangyari sa buhay ni Rahab. Siya po ay naging great grandmother ni David. And alam naman po natin na ang Panginoong Hesus ay nanggaling po sa linya po ni David. Basahin po natin Matthew chapter 1 verse 5 and I will end with this. Worship team, I'm calling you. Let's prepare to worship and then we'll take our communion after this. Sabi dito, Salmon was the father of Boaz, whose mother was Rahab. So, si Rahab, nung siya po ay naisama doon sa Israelites, napangasawa po niya si Salmon, at si Boaz po ay kanila pong naipanganak. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Ruth, meron pong Bible book po dyan, si Ruth. Mababasa niyo po yung story niyan. Obed was the father of Jesse, and Jesse was the father of David. And pag sinundan po natin yung line na yon, makikita po natin na ang line po na yon, doon po na ipanganak yung tagapagligtas ng mundo. What a bonus. Kaya pala naisulat yung story ni Rahab because sa kanyang lahi, pagpasa dito po sa human family tree ng ating Panginoong Hesus ay kasama po ang isang Rahab na dating prostitute pero nagpagamit sa ating Panginoon. So as we close our message for today, mga kapatid, I would like to challenge each and every one of us na unang-una po, yung atin pong puso, alam na natin, we have already heard na darating yung judgment, pero hindi lang po dapat natin panatalihing nandun because we have to turn that into faith and surrender sa ating Panginoon. Marahil it is your first time here or ilang beses mo na narinig yung mensaheng ito na ikaw ay sobrang mahal na mahal ng Panginoon. No? Sabi po sa Hebrews, today, do not harden your heart. No? Today is the day of your salvation. Ngayon pa ba tayo magdadalawang isip? Di ba? Ang Panginoon nga hindi nagdalawang isip eh. Hindi siya nagdalawang isip. Ibigay yung kanyang buhay sa atin. We have to trust the Lord. Kailangan po natin siyang pagtiwalaan ng buhay po natin. Hindi lamang po niya tayo gustong iligtas, kung hindi gusto niya po tayong makasama sa langit, kasama po niya. And kahit na ano po yung past po natin, di ba? Hindi ko kayo kilala eh. You have your own life. Dito sa church, okay tayo, maganda yung suot natin, maayos tayo. Maayos na tayo eh. Pero yung past natin, only God knows. But God is telling us, tulad po ni Rahab, God can use us. No matter how low we think of ourselves. Ang sinasabi niya sa atin, I died for you because you are
valuable. Kahit madumi, parang basahan tayo, di ba? Pero handa tayong linisin ng Panginoon. Tayo po'y umawit sa Kanya at tayo po'y magko-communion in a while after that. Huwag na po kayong tumayo. Just sing to the Lord and worship Him. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahira ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sudulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas
ating gawing communion ay isa pong paalala sa atin na meron pong Diyos na bumaba sa langit, katawang tao at ibinigay ang kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay nabayubay sa krus. At ito po ang paalala sa atin na siya po ay namatay dahil sa pagmamahal po natin. Tinatawagan ko po yung mga communion servers po natin upang ipamahagi ang tinapay at ang juice para po sa ating Holy Communion. Diyos ng katarungan,
kapatid, sa mga oras na to ay atin pong alalahanin ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay ng gabi na bago po siya ipako sa krus at takpin at ipako. Siya po ay dumampot ng tinapay at pinagpira-piraso po ito at binahagi sa kanya mga kapatid. At sinabing ito ang kanyang katawan at symbolizing that His body was nailed on the cross for us. At ang kanyang juice or wine during that time ay simbolo po ng kanyang dugo na nagsasabi pong may panibagong tipan ng Diyos para sa atin. Ngayong umagang ito po mga kapatid ay I'm being led to pray a prayer of acceptance sa ating Panginoon. Marahil this is your first time to pray this prayer, pero ito pong panalangin na ito ay isa pong panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon bago po tayo mag-take ng communion. Sa mga tao pong nagnanais na tanggapin ng Diyos ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, ay sumunod lamang po. Or kung gusto niyo po, samahan niyo po sila, sabay-sabay po tayong manalangin. Sige po. Aming Diyos sa langit, sige po, lakas po natin. Kami po ay dumudulog sa inyo ngayong umagang ito at inaaming kami po ay makasalanan. Na nagkagawa po kami ng maraming pagkakamali. We have failed you, Lord. Pero Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyong buhay na ibinigay para sa akin. Maraming salamat sa inyong katawan na nabayubay sa krus at sa dugong dumanak para ako'y linisin. Sa mga oras na ito, Panginoon, ako po ay humihingi ng kapatawaran at nagpapalinis sa inyo. Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Banal na Espiritu, tulungan niyo po akong mabuhay na naaayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabay-sabay po natin kainin ng juice, simbolo po ng katawan ni Kristo. Atin po kunin ng juice at sabay-sabay po natin inumin, simbolo po ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin, Lord. Maraming salamat po sa kalayaan. Maraming salamat, Lord, sa hindi maipaliwanag na kagalakang nararamdaman namin. Napakasarap magpuri sa inyo, Lord. Napakasarap na magsama-sama po kami dito sa lugar na ito upang ipagdiwang ang kabutihan ninyo, ang pag-ibig ninyo sa amin. Panalangin ko, Lord, sa aking mga kapatid that as we continue, Lord, our activities for today, ay maranasan po namin, Lord, yung joy to be with our brethren, the fellowship, at magtulungan po kami, Panginoon, na makilala pa kayo, Panginoon. Muli, Panginoon, itinataas ko po ang araw na ito at sa aming narinig na mensahe tungkol kay Rahab, Panginoon, ay maging mensahe ito ng pag-asa sa amin, maging mensahe ito, Lord, to make a decision in our lives na kayo lamang, O Diyos, ang aming susundan at kayo lamang, Panginoon, ay magiging faithful po kami until the end of time. Maraming salamat, O Diyos. Papurihan po kayo. Sambahin po ang inyong pangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. God bless po sa lahat. Let's have a fellowship po.